Chill Talk. Chill Talk. Chill Talks. Welcome to Chill Talks Podcast, your companion in your chill time. Okay, hello everyone, and welcome to another episode of Chill Talks Podcast, where we discuss anything and everything over a cup of coffee. So I am your host, PJ, and nandito kami ngayon sa The Rusty Cafe in Daet, Camarines Norte, one of the biggest sponsors ng episode na ito. And today, we have a very special guest. And recently natuwa ako sa guest na ito kasi for the first time, I think ever since na nag-start ako ng podcasting, may nakilala na akong nag-start ng podcast at lalo na taga dito pa sa Daet. So without further ado, mag-uusap-usap na kami, and our guest for today is Sir Mike. Sir Michael from CNSC and a third year IT major. Hi Michael, thank you so much. Hello po sa ating mga viewers for today's episode. Ayan, hello sa inyo. Hello. So far, how was it nung nag-start ka ng podcasting? Ano yung nag-spark sa'yo na kailangan ko magsimula ng podcast? For me po, sobrang nakaka-excite po siya kasi sobrang explorative po ako as a student and as a person. So, parang yun nga, parang bago siya sa akin. And at the same time, maganda din siyang platform for me to express myself, to also inspire other people sa mga kwento ko sa life, yung mga na-experience ko, yung mga ganun po. Anong tawag nito? Before podcasting, nag-venture ka rin ba sa mga ibang forms of content creation? Yes. Nag-try ako mag-YouTube. Tapos yung mga content ko dun is about naman sa life ko as an IT student. And yun, luckily, marami namang mga future IT student na nanonood. Parang hinahanap nila yung mga gusto nilang makita dun sa episode ko, ano ba yung mga buhay na, yung mga ginagawa namin as an IT student. And yun, nakakatuwa. Pero for me po kasi parang hindi po siya enough para po ma-share ko yung experience ko. Parang gusto ko din pong mag-venture for other stuff like podcast. Okay, and when it comes to time management, kasi nasabi mo kanina, nag-YouTube ka, you're also doing podcast, tapos member ka pa ng isang student council. So how would you categorize your time na lahat yon ay nagagawa mo ng maayos? For me po, sobrang challenging niya kasi katulad din po na ibang mga students, nagpo-procrastinate din po ako. May mga times po talaga na very unproductive po ako. Dumating po ako sa time na nahirapan po akong i-manage yung time ko. Dumating po yung time na parang nahirapan po ako na i-balance siya. Like parang nag-YouTube ka na, nagpa-podcast ka pa, tas ganun. Ngayon po, bali, gusto ko po muna mag-focus sa podcasting. Maganda po kasi na parang one step at a time. Kung hindi ko po kaya kagad i-manage, then mag-focus muna ako sa isa. Then, kung ano po yung mga sinishare ko sa podcast, pwede ko rin naman pong i-share dun sa YouTube. Yun Pagdating sa podcast, kasi you started, I think, recently lang, di ba? Yes po. With 5 episodes. And kung tutusin, hindi biro na yun. Producing 5 episodes is already a big deal. And at the same time, how did it feel nung una mong in-announce na ikaw ay mag-start ng podcast and the moment na pinublish mo yung episode? Po kasi, pagkakakilala din po kasi ng mga friends ko sa akin is very madaldal ako. So, nung nalaman nila na nagko-podcast ako, parang natuwa sila kasi parang, finally, parang nag-try ka ng bago, and at the same time, parang bagong way for me to experiment, tsaka nakaka-fulfill siya kasi nung nalaman din siya nung parents ko, tsaka nung mga family ko. Natuwa sila kasi parang maganda yung way na yan para pampawala din ng stress, kumbaga. Ganun po. Kasi sa totoo, pag nagsisimula ka talaga ng podcast, everyone is supportive. Kasi yes po. One of the biggest shocks din na nakuha ko nung in-announce ko na I will be starting a podcast, sabi nila, about time. Parang you get support from unexpected places na dati hindi ko inaasahan na ganun karami yung akala ko magsusuporta lang sa akin that time. Girlfriend ko, that time, parents ko. Yun lang. Yun lang. But nonetheless, everyone was very supportive, and at the same time, kasi nagsimula din ako due to the suggestions of my students. Sabi nila sa akin, "Sir, mag-podcast ka." Sabi ko, sige, try ko siya. After 2 months, pag hindi naging okay, I will stop. But, yan, after 2 months, nandito na tayo ngayon. So,
Pero enough about that muna. Pagdating sa, I'm very curious doon sa experience mo as a member of the council. Kasi you are making content, multimedia, information as a student council member na napakahirap yun, di ba? Yes, so, po. how do you balance sa pag-create ng mga multimedia content sa mga students na it motivates them to participate pero hindi to the point na nagigi silang, alam mo yun, yung nasobrahan sa participation to the point na nagigi ng maingay na. Hindi na siya yung magandang discussion when it comes to certain topics ng council. How do you materialize those kinds of contents? Bali ako po yung head sa multimedia part nga namin. Then, ako po yung parang naka-assign dun sa paggawa po ng mga PubMats and mga other posters. So, for me po, very challenging po siya kasi hindi lang naman po sa akin nakasalalay yung pag-encourage po doon sa aming sa iba't ibang mga IT students na nasa school. So, kumbaga, kinoconsult ko din yung other co-officers ko kung paano sila may encourage with the use of different PubMats po, yung mga posters. And, nakakatuwa naman po kasi feeling naman po namin, confident naman po kami na effective yun in the way na marami pa rin po nagpa-participate dun sa mga events using the PubMats, using encouragement for them para sumali dun sa mga activities namin. Like, last January, nagkaroon kami ng Techno Week. Tapos sa Techno Week na yun, marami mga pa-contest and parang na rin yun parang way na rin yun sa kanila na wag munang mag-focus talaga literally dun sa academics pero mag-enjoy din dun sa pagsali dun sa mga activities po na meron sa Techno Week na yun. Okay, kasi pagdating sa ganyan, to be honest, ang hirap makakuha ng participation. Yes po, tas pandemic especially online. pa. Yes, Opo. Exactly. And at the same time, how do you keep your passion alive? Kasi minsan, aminin na natin, minsan sa pandemic, hindi tayo masyado nakakausap ng mga tao. Tayo lang minsan mag-isa pag gumagawa ng mga contents. So how do you keep your passion burning para tuloy-tuloy ka sa ginagawa mo? Ayun po, dumating ako sa time na nahirapan talaga akong i-manage yung sarili ko. Parang nagkaroon din ako ng creative block for me to make content sa YouTube. Tapos like ako po kasi freelance digital artist. So nagkaroon talaga ako ng parang kumbaga parang hiatus sa dun sa passion ko. So ako ngayon na parang unti-unti ko na na-establish ulit yung sarili ko. Siguro nababalance ko siya in the way na in-expose ko yung sarili ko sa mga passionate din na tao, especially sa mga fina-follow ko online, sa mga pinapanood ko kasi parang kung ano yung pinapanood mo, magiging ganun ka kung the more kang ganun mo ina-expose yung sarili mo. And as I inspired more sa mga contents na yun, parang mas lalo kong nabuboost yung self ko na I should make contents not only for me but for the sake of the other people. So parang siya, you are what you attract. Yun. Ika nga, kasi on my part, ganun din. I experienced yung talaga nung una. Ang pinaka-challenge ko nun sa podcast is that paano ko makakaisip ng topic that I can publish weekly. So, magkukuha ba ako ng guest? Gagawa ba ako ng sarili kong topics? Ano ba gagawin namin? Nung una, I think first 3 months, pressure ko yung sarili ko to do that. Pero eventually, I realized that kung saan na lang siya dumarating. Na ang mindset ko when doing, sinabi ko rin to sa previous interviews ko dati, every Wednesday night or every Friday night, bago ako matulog, parang shower muna, di ba? Bago ako umiga sa kama, pumapasok na sa akin kung ano yung magiging topics ko for the next week. So parang hindi ko na siya hinahanap. It just sort of comes to you kasi ang ginagawa ko is I read most of the time. Nanonood din ako ng mga content creators na gusto ko. So, sa'yo, sino yung mga pinapanood mo? So far, mahilig ako makinig doon sa podcast ni Ali Cuenca, doon sa Small Talk niya, and kay Joy Spring, sa Adulting with Joy Spring. Oh, so, yeah. Those are very good podcasts to listen to. And I think, I will try those things kasi parang pahapyo ko lang sila pinapakinggan. Kasi ang pinapakinggan ko most of the time is anong tawag nito? Pinapanood ko most of the time is yung Trash Taste, if you're familiar with Trash Taste podcast. And another one is The Hot Ones. Familiar ka sa Hot Ones? Hindi po. Okay, if you have time and if ever gagawa ka ng mga interviews, kasi ang Hot Ones kasi, it's a YouTube show
obviously sa YouTube, wherein yung guest ay mga iba't ibang famous artist, Hollywood stars, pero ang ginagawa nila is may interview silang pinapasukan pero kumakain sila ng maanghang na chicken wings. Pero ang habol ko doon is yung interviewer mismo, si Sean Evans, kasi the way he presents his questions, yung mga research niya on the guest, parang hindi siya yung, alam mo yun, hindi yung sensationalized na interview. Talagang kalmado lang na interview. So, kaya ko yung pinapanood lagi so that I can have more inspiration on how can I deliver interviews. And thankfully, it kind of works kasi based sa mga na-interview ko the previous time na yung mga presidential candidates, they actually love the interview compared to other media outlets. So parang it's a parang boost of affirmation din na at least yung mga pinapanood ko na-apply ko din sa ginagawa ko. Pero enough about that. And another one na nasabi mo sa amin off-air kanina is that you love dancing, you love singing, and mamaya kakanta ka. Hindi ka naman pwede sumayaw sa podcast. Pero Imagine na lang nila. Pwede. Imagine na lang nila. Pero when it comes to singing and dancing, ano yung difference pagdating sa creative mindset mo when doing dance, singing, and doing podcasting? Ano po, ako kasi talaga, nung bata ako, ay isa talaga sa hobby ko is yung sumayaw. So, ngayon, hindi ko talaga siya ginagawang karera sa buhay. Ginagawa ko lang siyang parang, hindi kasi ng high school ako talaga sobrang active ko sa mga sayo. Pero ngayon naman, ina-express ko yung pagkasayaw as my hobby. Like, nagti-TikTok, ganyan. Parang yung mga katulad lang din nila na sumasayaw sa TikTok. And ngayon, sobrang hili ko talaga makinig ng mga K-pop songs. Tapos, na-inspire nila ako na parang ma-boost din yung passion ko pagdating sa pagkasayaw. Kasi ang ganda ng choreography nung mga sinasayo nila, especially sa mga favorite ko po na K-pop groups, ganun po. Okay, and at the same time, this is connected doon sa pagiging active natin sa social media kasi one of the things that criticizes our generation is that one of the things that kinikriticize sa generation natin ay yung masyado tayong lulong daw sa social media at hindi daw tayo marunong makipag-interact in the real world. Do you have that kind of challenge when talking to people? Kasi minsan, iba yung confidence level natin when behind the keyboard, behind the screen. Do you have that kind of challenge? Meron po sa akin challenge kasi may mga times, especially nung lockdown, na parang nasanay po ako na makipag-usap sa tao online. Tapos nung bumalik na po yung pwede na ulit lumabas, parang nagkaroon ako ng struggle for me. Paano ako mag-hi, paano ako mag-hello dun sa mga tao kasi ang hirap. Parang ibang-iba kasi yung way ng pakikipag-usap mo sa sa social media tsaka sa personal. Like, for example, meron kang ka-chat tapos sobrang ingay nyo sa social media. Tapos pag nagkita kayo, parang parang tahimik, behave, ganun. So, parang for me, very challenging siya. Pero at the same time, unti-unti ko naman siya na-work out sa sarili ko. Especially, mahalaga din kasi yung communication skills. Like ngayon, habang college student, ma-practice siya. So, yun po. Ito, since we are talking about the pandemic, how were you before the pandemic? And ano yung nabago sa'yo hanggang ngayon? Ano yung nabago sa'yo during the pandemic? Before pandemic, sobrang linear lang talaga ng buhay ko. Parang parang aral, tapos bahay, tapos aral ulit, yung ganyan. Minsan di nag-aaral parang kunyari lang ganun, for clout. Yun nga, parang sobrang lang. Pero nung nag-lockdown kasi nagkaroon ako ng room to discover more of myself na parang, syempre kasi diba ang mga activities lang naman sa school nun is isasubmit mo na lang. So, you have the time in the world na parang, yung iba kong mga kaklase, sobrang hilig nilang parang nagbabasa na sila or nanonood sila ng ganito. Parang ako, parang saan ko pupulot yung sarili ko, sila nagagawa na nila yung gusto nilang gawin. So parang ako, parang unti-unti ko natutunan na parang mag-explore pa ng mag-explore, like gumawa ng content sa YouTube, mag-aral pang mag-drawing ng graphics design, tapos yun din mag-TikTok. Pero hindi yung TikTok lang na basta sayo lang. Pero nag-aaral din ako talaga ng choreography para exercise na din. And ngayon po, patuloy ko na challenge sa sarili ko. Like, parang nilalagay ko yung sarili ko into fitness naman. So, parang habang may kaya kang gawin mo lang ng gawin kasi parang yung mantra ko ngayon parang take the risk or lose the chance. Yung mga ganong klaseng bagay kasi hindi naman lahat ng bagay parang
parang available palagi. Kung meron kang time, edi grab mo na agad. Ganun. Okay. Ano tawag dito? Sige, tama. Go lang ng go kasi parang one of the things na challenge talaga sa atin is parang saan tayo magsisimula? Mm-mm. Kasi pag nagsimula tayo nito, baka, anong sasabihin ni ganito? What if pumalpak ako? What if walang sumuporta sa akin? But nonetheless, you still have to do it. Kasi parang, dyan na matcha-challenge kung talagang decidido ka sa isang bagay. Yes po. Diba? Overcoming the doubts that you set for yourself at the same time, yung mga doubts na sineset sa'yo ng ibang tao. So parang, the challenge for you is to do that. Kasi nung sa akin, nung nag-start ako dito sa podcasting, parang, na-pressure din ako kasi baka may masabi akong mali. Diba? Yes. This is a podcast is actually a public platform lalo na ngayon na in fairness, marami nang nakikinig pero parang one false move, one false information, pwede kang ma-jeopardize. Oo, parang that's my fear. Pero one of the things that I discovered na you just have to do it kasi sometimes when it comes to content creation, if you do what you love at hindi ka nag-a-adjust lagi sa mga gusto lang ng ibang tao, you kind of have the freedom. Basta mas mapayapa if you do things na nasa pacing mo lang. And at the same time, speaking of generational concerns natin, is there anything millennial, how do you consider yourself millennial or Gen Z? Feeling ko po Gen Z na. Gen Z ka na, di ba? Okay, so do you think ano ba ang mga meron sa Gen Z na kinatutuwa mo at ano din naman yung meron sa mga Gen Z na parang na-frustrate ka din? Yung natutuwa ko for me sa mga Gen Z is kung meron silang parang hindi na sila nag-hesitate to express what they really want to say. Mm-hmm. Parang they're very vocal sa kung anong gusto nilang ipaglaban, sa gusto nilang express. For example, like women empowerment, sa parang gender equity, parang ganun. So, ang isa naman sa parang hindi ko gusto is yung pag may nasabi yung tao or what, parang cancel agad. Kumbaga, dapat hindi kino-call out yung tao Dapat i-call out mo lang yung action niya. Kasi, kumbaga yung tao naman, meron naman siyang, parang bigyan mo naman ng chance yung tao na to correct themselves. Kasi, syempre, lahat naman tayo nagkakamali. So, yung mga klaseng pagko-call out kasi minsan parang nalalagay na sa maling action. So, yun po. Yung parang napupunta sa high horse, ika nga, na tingin nila super sama na nung tao when they said something and sila na yung nagkakaroon ng moral high ground. O kaya, I can agree. I think, even millennials, sa batch namin, I think sa millennials, alas ganun din, yung feeling of entitlement na yung parang sa tingin nila, deserve nila yung lahat ng mga bagay. The job, they deserve the job kasi ganito. But nonetheless, hindi naman lahat ng nandyan sa mundo ay deserve mo. There are more people deserving for that. And sometimes, most people, hindi nakikita yung ganong realidad and they just focus on themselves. So parang mga millennials, yun din sa amin. And ano pa bang maganda sa millennials? Most of the time, ang millennials kasi, ang generation kasi namin, we grew up in a balance between walang internet and may nung nag-start nung internet. Yung transition na witness talaga. Oo, nandun kami sa stage na yun. So parang we kind of have the best of both worlds na most millennials na kilala ko kayang mag-adjust sa personality nila online at malakas din ang kanilang personality face-to-face. So parang yun din ang yun din. Pero minsan, yun nga, malamya din. Ang Gen Z, I think Gen Z millennials ay natatawag na malamya because of what you said din kanina na madaling mag-react. Mga reactive ang generation kasi natin eh. Sobrang vocal sila. Sobrang reactive. May makita lang na ganyan. Hindi mo na ito double check eh. You will just speak out for that. Pero I digress. Let's move on. So pagdating sa student and politics, how active are you when it comes to political participation ngayong election? Hindi po kasi ako nakasama sa, like yung political, po ngayon, yung like yung mga grand rally, yung ganun po. Hindi lang naman yun. Yung pakikipag-usap lang about politics. Ngayon po, very, po ako ngayon eh. Since registered voter na po ako, talagang nagre-research po ako pagdating sa yung mga tatakbong kandidato kasi mahalaga po yung
hindi ka lang magbabasa ng mga facts on social media or sa TikTok or what, pero naggagawa ka ng researches kasi syempre mahalaga syempre yung boto mo, nagka-count talaga yun para sa future. So yun po. How do you engage in political discussion? Kasi minsan hindi natin maiwasan yung nagkakainitan na, di ba? Na-experience mo na ba yung ganon? Muntik na po. Di na ako magtatalk, na joke lang. Kasi how do you handle those kinds of discussions, especially pag hindi magkaparehas yung stand po? Yes, exactly. Actually, parang may mga experience po kanyan, especially sa classroom kasi may mga hindi talaga may iwasan na parang may mga magiging kaklase tayo na iba yung iba yung gusto nilang kandidato. Kapag feeling ko po na nagiging personalan na po, may mga times na parang gusto ko po na parang ayoko na pong parang makipag-away, parang ganun. Kasi parang feeling ko, saan mapupunta tong debate natin, diba? Kung baka magbugbuga na tayo dito sa social media. So, hindi maganda yun. So, kapag may kailangan lang po akong gustong i-share, doon lang po ako talaga nag-speak up. Pero alam ko po sa sarili ko, yung kandidato ko pong gustong ipaglaban is very trustable po. Okay. Without name, hindi na muna natin. Hindi tayo magpapangalan. Hindi natin papangalanan. Pero ang natutuwa lang kasi ako kasi mas active ngayon ang mga kabataan when it comes to political discussions kasi thanks to social media na rin. Kasi I think nung panahon namin, I think Gloria Arroyo and transitioning to Noynoy, halos walang nangyayaring political participation or discussion within the youth. Kasi that time, halos wala pa masyadong social media. Walang platform. Oo, konti pa lang. Hindi pa namin na-utilize yung ganong platform to speak out. But at least ngayon, lahat ay may opportunity na makapagsalita. But since lahat ay may opportunity na makapagsalita, hindi mo na, you need to be critical on sino yung papaniwalaan mo. And ikaw, before ako mag-share pa ng karagdagan, ano sa tingin mo what makes you think na ang isang discussion ay healthy pagdating sa political discussion? Masasabi ko po siya na healthy kapag very informative po siya. In the way po, minsan po kasi parang may mga parang minsan po kasi dinedepende ko po siya sa tono ng pagsasalita nung nakakausap ko. Like, kapag po minsan kasi parang ang dating lang po is gusto niya lang pong mag-boast or parang arrogant po yung dating. Parang feeling ko po hindi po siya healthy kasi parang yung malalaman mo kagad yung motibo niya kung ba't niya sinasabi yun. For me po kasi magiging healthy po siya kung kumbaga nagbibigay tayo ng ideas. Kumbaga tinutulungan natin yung isa't isa na maging informed, mas maging maalam pagdating po sa politika. Kasi syempre as a youth, mahalaga po na may alam po tayo, hindi lang po tayo nagbabase sa mga fake news, ganyan. Fake news. And tawag nito? Pagdating kasi sa ganyan, tawag nito? Karamihan kasi sa atin sa social media, even in the social media, even sa mga actual discussions, we rather want to prove na tama tayo at mali yung tao rather than listening. Alam mo yun? We listen not to understand but in order to argue. Pinapakinggan kita para makuha ko yung pagkakamali sa sinasabi mo, then ibabato ko yung sa akin. Hindi yung papakinggan kita, pag legit naman yung sinasabi mo, I will take that. So parang yun din yung mga gusto naming ituro as an educator din sa mga bata na pagdating sa political discussion or any form of discussion, ang pinag-uusapan nyo dyan ay information at hindi yung tao. Yes. Sadyang sa part natin, we cannot discern that kasi kaya madali tayo mamersonal kasi hindi natin na-identify yung fine line between being, yung tulad sinabi mo, being critical doon sa action ng iba at yung sa tao mismo. So parang yun ang concern natin. Pero one of the things na nakikurious din ako sa'yo as a student, nakalimutan ko ito itanong sa mga iba kong students, pero what's your philosophy in life? Subject po ba yan? Hindi. Joke lang. Sige, what's your philosophy in life? Hindi po ako sobrang into philosophy sa life, pero basta po parang ang current belief ko po ngayon is yun po talaga, parang kung meron pong chance for me
to venture, or kung meron po akong opportunity to grab that kung meron akong opportunity to grab that, then go. Kumbaga go lang ako ng go sa life kasi parang I want to stay passionate in life, and I really want to inspire. And kung meron pong opportunity to live with that dream, then yun po, gagawin ko po siya. Okay, so before ako mag-philosophical tayo dito, ano yung pangarap mo pala? Ang pangarap ko po talaga is maging graphics designer. And aside po doon, kung papalarin po, maging successful po sa podcast ko, which is yung Chill with Kel, na kasi aside po sa maging successful po ako in profession, gusto ko rin po na matulungan yung mga tao na same ko rin po ng pinagdaanan. So, iba po kasi yung feeling kapag may impact po yung ginagawa mo, hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa ibang tao. So, ano yung, di ba sinabi mo kanina, you started your podcast in order to inspire people, di ba? So, what was the inspiration na tumama sa'yo na hanggang ngayon dala-dala mo pa? Kung yung pinaka-inspiration ko po kasi in life is yung mga personal experiences ko po, na parang dumating din po ako sa time na ako din po nag-doubt ako sa sarili ko. May mga doubtful people din po na akong na-encounter, and I really want to prove to myself na kung kaya ko, kaya din ng ibang tao. And parang gusto ko na magtulungan tayong lahat in order for us to reach our dreams in life. Yung tipong you can overcome anything kasi yung tawag nito? Basta marirealize mo to kasi as you grow older, kasi before I was so confident, I was so overconfident na parang kaya ko tahakin ang mundo. And eventually parang ang pananaw ko natin, I want to change the world. Parang ganun yung 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 ganun yung tipong sinusulat ko sa essay dati nung elementary, high school, even first year of college, yung I want to change the world. Pero when reality hits, esos komio, you will be faced with the greatest doubts na kailangan mong i-overcome. But at the end of the day, hindi mo naman kailangan tigilan yung gusto mong marating, but you just have to adjust your path. Kasi ang napansin ko rin na issue sa ating generation is that we are so set doon sa gusto lang natin mapuntahan na any form of blockage, parang hihinto na tayo. Which is not the case. Kasi even our parents can attest to this na hindi huwag kang magsalita ng tapos, ika nga. Diba? Any roadblock is just a form of detour para mag-iba yung destination mo. And so far yun. And at the same time, pagdating sa podcasting, na-curious ako kasi we both have the same platform. So, how do you formulate your scripts? Kasi for sure, do you create your scripts? Yes po, mga pointers. Pointers. Hindi kayo nagsusulat nung word for word essay. Okay. And ano yung mindset mo when creating your episodes? Wait lang, sandali, nawawala ako. Bukod kasi sa gusto ko siya maging inspirational. Gusto ko rin siya talaga na maging yung parang chill lang, parang gusto ko na parang maging tambayan lang siya na very relatable. So ako gumagawa ako ng mga pointers ko based lang din sa kuning na experiences ko, tas haluan ko siya ng konting comedy if kaya. Kasi feeling ko naman funny ako. Maniwala na lang sa sarili. Pero, nagusulat po ako. Parang nakaka-relate nga ako, kuya, dun sa sinabi nyo kanina na yung parang nagsha-shower ka, tapos may mga ma-imagine ka na mga topics. Ganon din ako eh. Actually, yung parang, yung recent episode ko, parang nagawan ko na lang siya ng pointers an hour before kong i-record yung episode. So, habang tuloy-tuloy yung idea, talagang sinusulat ko siya sa laptop kasi sayang yung idea. And at the same time, kapag naman may mga guest ako, kumbaga parang nagpapalitan kami ng ideas kung paano namin mapag-uusapan yung certain topics. Like dun sa isa ko naging episode, yung kaklase ko, in-interview ko siya regarding naman sa pagiging artist. So yun, nagtanong din ako sa kanya kung ano yung mga gusto niyang i-share, tapos kung ano naman yung mga experiences. So, mahalaga kasi yun yung pointers para kapag dumating yung time na, kumbaga,
mablangko ka, at least meron kang ano. Alam mo yung susundan. Yes, so may ano. Exactly. And jumping to that doon sa pagiging digital artist, ano yung opinion mo doon sa kumakalat ngayon yung trend na ang pagbayad lang sa mga artist dito sa Philippines ay napakababa compared sa rates talaga ng actual digital artist ng, let's say, for US clients. Kasi sa atin, ang digital artist 3 ay super napakababa ng pricing. Hindi po ako familiar for now, pero may mga na-encounter po akong mga runs po ng mga graphic artists po sa community. Ayun po, sobrang baba daw po talaga. And yung thought ko naman po dun is feeling ko po totoo naman po yun na parang ang baba po ng rate. That's why some of the graphics designer na nandito po sa Pilipinas talagang napipilitang mag-migrate sa abroad kasi sobrang baba nga po. And yung nakakalungkot po kasi sa totoo lang ang daming talented na Pilipino pagdating sa graphics design, sa iba pang mga fields. So yun sana magkaroon ng way para sa kanila na tumaas yung income nila. Kasi sayang yung talent, tsaka ang hirap kaya, akala kasi ng iba pindot-pindot lang yun eh. Ang true. hirap kayo gumawa ng content. Especially sa logo making. Kasi Yes po. yun yung number one observation ko na ang ibang graphic artist, pag ang US client sila, di sila walang problema na magbayad ng let's say $300 for a logo. $300 is almost 15,000 on our currency. Pero sa Philippines, sino magbabayad ng 15,000 for a logo, 'di ba? So parang nagkakaroon ng compromise negotiations. I think reasonable naman kasi yung iba din yung pera sa atin din compared sa US. Pero syempre, one of the alam ko as someone na nag-take din sa virtual assistants, one of the biggest insults sa mga artists na katulad ninyo ay yung babayaran lang kayo through shoutouts. Yung mga X-deal, gano'n. Do you have experience sa ganong bagay? Wala pa naman. Meron ba? Parang wala pa naman so far. Pero sir, kwento ko lang din. May experience. Actually, kanina lang. Ang galing kasi pinag-usapan natin yung about logo making. Actually, may nagpagawa nga sa akin ng logo. Hindi ko na i-mention kung Pero, yun nakakalungkot lang kasi parang ang baba ng offer niya, tapos parang in-effortan mong gawin. Tapos, yun lang parang justice for us na graphics designer na nagtitake ng time. Kasi syempre, hindi lang naman yung mismong logo yung babayaran mo doon. Syempre, yung oras ng artist, yung creativity, yung ilang taon na pinag-aralan ng artist yung software. So, yung nakakalungkot kasi parang ang liit lang ng possibility na ma-appreciate ng ibang mga tao yung mga graphics designer yung ginagawa nila na hindi siya ganun kadali talaga. Ba talaga? Kasi minsan mapapaisip ka na lang kung talagang nanggigipit kasi parang binabarat ka sir yung ganun. Minamaliit pa kasi ang industry ng digital artist. Pero I think so far the industry has been improving kasi nagiging aware na yung mga karamihan ng mga tao. Na-embrace na nila. Lalo na yung nakikita na yung value nila sa work nila. So that's a good thing din naman. Pero on your part, as you're still a student, di ba? Yes. You're still a student. So ano yung mga hopes mo for yourself then as you grow? Kasi, di ba pinag-usapan natin kanina yung pangarap mo? Yes, di ba? Yung maging successful ka sa podcast, maging successful ka rin sa career. Pero attitude-wise, value-wise, ano yung mga hopes mo rin sa sarili mo as you grow older? Sana po patuloy ko na yung parang kung ano man yung ma-achieve ko sa life, patuloy ako na maging humble pa din. Patuloy ako na parang i-open ko yung sarili ko for learning. Kasi 'di ba parang may ibang mga tao, and actually ako din may time sa sarili ko na pag may mga na-achieve ako parang gusto ko na doon na lang. Yung parang may attitude ako na gano'n. Kaya yun din actually yung na-feel ko nung pandemic. And yun, isa din yun sa natutunan ko. Yung gusto ko na talagang madala siya hanggang paglaki ko na dapat hindi dapat, Michael, palagi ka lang, parang, humble lang, dapat, ka lang, chill ka lang sa buhay. Parang patuloy mo na bigyan yung sarili mo ng room for you to grow. Kasi may mga tao talaga na parang dadating sa buhay mo para turuan ka ng lesson in life para mag-grow ka. Yun, so kailangan lang maging humble, and at the same time, yung trust mo, hindi mo lang ilagay sa sarili mo, pero kay Lord din as well. Okay. Yung ganun. And, mamaya tayo magdi-discuss din tayo sa faith. Kasi, isa sa mga
Ayun nga, share ko din sa part ko. Buti na lang na nagkamali ako ng ganito nung kabataan ko kasi maybe some of my previous listeners know this story pero since hindi mo pa alam, kikwento ko na lang din. Nung high school kasi, first year high school I think, sumabak ako dati sa Mr. and Miss Intramurals. Yes. Sa school namin. So that time, lumaki yung ulo ko nun. Naging gwapong-gwapo ako sa sarili ko nun. Lumaki yung ulo ko kasi, ay, kilala ko na, pinapansin ako. Ay, ikaw yung nagpa-dyan, ganyan. Tapos parang na-chopper ko yung mga kaibigan ko that time. Parang, yun nga, as in, yumabang talaga. Then, after that, nagkaroon ako ng parang binaba ako. Binaba ako na wala yung mga kaibigan ko that time. Naging mag-isa ako. Eventually, I took up the courage na lumapit sa kaibigan ko, nag-sorry ako. Then, naging okay ulit kami. Then, eventually, any form of success when it comes to fame, parang nawala na sa akin. Wala na akong pake. Kasi, alala ko noon, first year intramurals, di pa ako nanalo doon Laki na yung yumabang na ako noon, di pa ako nanalo doon Pero, pumasok nung third year high school, nanalo ako ng isang di naman siya pageant kasi, parang nutrition man siya. Parang healthy thin yung theme. So, nanalo ako up to district level. Pero parang wala na sa akin ay, si PJ nanalo ng ganito. Congratulations. Okay, thank you na lang. Yung ganun. And it helped me a lot, especially ngayong nasa point na ako sa podcasting. Kasi minsan, may mga nag-PPM na sa akin. Minsan, hindi ko kilala sa Instagram, sa Facebook. Mag-PPM sa akin, uy, I love your content. Ganito, kasyo ganyan. Tapos, parang, it inspired me to ganito. Parang, sa part ko, tinatanggap ko yung ganyang reality, but at the same time, it doesn't go over my head. As in, wala na talaga. And I agree what you said when it comes to being humble talaga, na di ko sa disclaimer sa mga nakikinig, especially sa family ko, sa friends ko. I'm not saying na humble ako I know I am not humble. Alam ko yan. But yung konsepto na hindi mo tinataas na yung sarili mo, yung you allow others to shine, and so parang ganun. I thank God for that, giving me that kind of opportunity. So jumping to the faith na sinabi ko kanina, as someone as young as you are, nakaramihan ngayon ng mga kabataan ay na-expose sa so much information na marami nang nagiging atheist, marami nang nagiging doubtful sa mga religious beliefs. Ikaw, how do you maintain your faith na even though sa dami ng information na sasagap mo that makes you doubt your belief, what makes you stay sa pinaniniwalaan mo? Yun, sa tingin ko po kasi yung life po ngayon sobrang stressful. Mm-hmm. And kumbaga nagbibigay din po ako ng time for me to meditate and to really focus on God's word kasi mahalaga po yun. Kumbaga kasi sobrang dami ng information na makikita natin sa social media, sa anything, anywhere, marami tayong pwedeng i-absorb. Pero for me po kasi natutunan ko na dapat pipiliin mo lang yung mga bagay na parang healthy sa'yo para i-absorb siya. And isang thing din na natutunan ko is yung i-absorb yung mas makakatulong dun sa faith ko, which is yung Word of God for me. And aside dun, yun din po, part din po ako ng ministry sa church po. Mm-hmm. So nakikita ko po yun as very helpful for me na talagang patuloy na palakasin yung faith ko. Kasi for me kasi yung faith hindi lang siya yung bagay na parang pwede kang maging proud, pero hindi yung bagay na pwede mong maging motivation for you to establish yourself again, na para mas maging passionate. Actually yun po yung talaga pinaka nilolook forward ko po ngayon, na parang kung ano man yung meron ako ngayon, hindi yun dahil sa akin, pero dahil yun sa purpose ni Lord for me. Yung ganun po. Were there moments na nagkaroon ka ng doubt on your faith? How did you handle that? Yes po, kasi isa din pong way sa akin yung may mga times talaga na parang may mga unanswered prayers tayo, tapos yun yung parang nagti-trigger sa'yo na parang mag-doubt ka na sa faith mo, na naging mabuti ba talaga akong tao, yung mga ganong klaseng bagay. Pero na-workout ko naman po siya sa time po na parang ilalagay ka po sa sitwasyon na parang aalisin sa'yo lahat, tapos parang ang matitira na lang sa'yo si Lord mismo, yung mga ganong klaseng bagay. And dun ko po talaga na-realize na parang kung ano man yung mga na-achieve ko or yung mga natatanggap ko ngayon
ano siya parang God's grace siya for me. Hindi siya about sa akin, kundi para sa kanya talaga. Okay. And parang, sige, dagdag ko na rin lugod. I think this will be the first time na sinishare ko to, pero that's okay since faith naman to pinag-uusapan natin. There were, I think, ilang years ba yun? I think 1.5 year, nagkaroon ako ng matinding doubt whether God exists. Kasi it came to the point na parang not everything was falling apart sa part ko na nagkaroon ako ng problema sa pera, nagkaroon ako ng problema sa iba't ibang aspects ng buhay ko na parang, my God, is there a God? Tapos parang attend ka ng mass at magsisimba ka. Parang what's the point in doing this kinds of ceremony na kung saan why would you believe in a God that takes attendance? Parang yun na yung mga arguments ko. So kung may Diyos ba naman, do you think God would care about if I attend the church or not? Ibang importante maging mabuti akong tao, so ba't ako makikinig sa mga ganyan? So parang yun yung naging mindset ko. But still, I attended church nonetheless. Pero one time, di ko in-expect, nagsalita lang ako. I think hindi nga siya actual prayer, nagsalita lang ako na, if you're doing this to me, there should be a purpose. There should be a reason. Kasi ako, sabi ko nun, wala talaga akong alam kung saan ako mapupunta nitong pinagagagawa mo sa akin. Pero bahala ka na. So parang yun na yung sinabi ko. Out of frustration. Parang noong time na yun, kasi nira-rationalize ko lahat na nangyayari sa akin. Ba't ito nangyari? So isipin ko kung bakit. Tas, bakit ako napunta sa ganito? Iisipin ko ulit. Pero nung sinabi ko yun, sabi ko, sige, bahala ka na. Eventually, things started to come together. Parang nagkaroon ako ng courage to apply for a teaching job, and doon napunta na ako dito sa school na tinuturuan ko. Tapos, parang sinabi ko na I'm having doubts whether kung mabuti ba talaga akong tao, di ba? Darating yung sa ganong point. Pero, eventually, nagkaroon ako ng mga moments na binigyan ako ng sitwasyon wherein I can prove that I can be a good person. Whether I can help a friend. A simple, yung, ano tawag yan? Nung sinabi ko yun na am I a good person? Biglang nag-reach out sa akin yung friend ko na hindi ko nakausap for almost a very long time kasi nagawan ko siya ng masama. Biglang nag-reach out sa akin out of nowhere. Nag-usap kami, nag-share siya ng problem sa akin, and I was one of the person that helped her remove from her depressive state. So parang, psycho, nang ano ka? parang ganun. Parang napasabi na ako. Parang if I stop rationalizing things, parang I just let things be, mas alam ko na kung anong gagawin ko when that situation comes. So parang that kind of reinforces my belief, my faith in God na I am not the person na kaya kong i-quote ang Bible. I cannot do that. But all I can say is that just trust the process. Yun din yung turo. I think yun din talaga yung turo na ni Christ or kung sino man yung pinapaniwalaan natin, na you just have to trust the process, and every situation na kabibilangan mo ay may mangyayari na connected dyan in the future. Even itong pag-uusap natin, maybe podcast episode lang ito, but malay mo in the future it will lead to something else. So parang ganun siya. And with that, proceed tayo sa one of the final moments na ng episode na ito. And sa mga nakikinig din pala, everything sa podcast ni Michael, sa TikTok niya, sa YouTube niya, everything will be linked down below. So dun yung sundan ang kagalingan ng potential ni Michael, kasi yun nga, as young as you are, you have a lot of potential. And at the same time, pagdating sa success, how would you measure your success? For me po kasi, dati po kasi kapag sinabing success dapat, di ba kapag sinabing success dapat, ay mayaman ka or ganun. Pero for me po kasi habang, yun nga, as I grow older, mas nababago po for me yung definition ng success. And for me, I can say na I value the success kung una, contented ako sa kung ano yung potential ko or kung ano yung talent na binigay sa akin ni Lord. And at the same time, success po for me kapag masaya po ako dun sa ginagawa ko. Kasi the more po kasi na tinataasan ko yung standard ko sa sarili ko, mas lalo po nakaka-frustrate. Pero kung patuloy ko po na na parang
yun nga, parang tinatrust lang yung process na parang one step at a time doon sa bagay na ginagawa ko. For me po kasi hindi yung success, hindi lang po siya yung marireach mo yung top, pero yung progress po na parang hanggat may progress, nandun yung success for me. And yun po sa akin yung definition nun. Okay, and with that, before we end this episode, any message sa mga fans mo, sa mga nakikinig sa yung mga classmates, friends, supporters, listeners, and to anyone na nag-struggle pa hanapin ang sarili nila, how would you address, how would the version of yourself makakatulong sa kanila? Siguro po yung parang pinaka-tip ko is, hindi ko po alam pero may mga tao din po kasi talaga na hindi nila alam kung saan sila. Pero yun, patuloy to English, Taglish na siya, pero yun, continue to explore some things na nagpapasaya sa inyo, and at the same time mabibigyan kayo ng growth dyan, kasi hindi naman lahat ng nagpapasaya sa atin is healthy. Kumbaga, patuloy lang natin na hanapin yung mga bagay na magiging healthy for our growth, and kapag nahanap na natin yun, i-grab na natin yung opportunity na gumawa ng mga bagay na makakatulong sa atin makapag-grow, i-expose natin yung sarili natin sa mga bagay or mga tao na patuloy tayo natutulungan na makapag-grow and mag-improve sa life each and every day. Kasi yung time natin, hindi siya nauulit. Kung meron kang time ngayon, then bakit mo pa gagawin bukas? So, grab mo na agad ngayon. Okay, and with that, thank you so much, Michael. Ayun. Thank you so much, Michael, for sharing your journey with us. And again, sa mga nakikinig, everything about Michael from Chill with Michael, Chill with Kel, lahat niyan ay nasa link below. Please listen to his podcast, okay? At least help growing podcasters natin dito. So, thank you so much. And this is your host, PJ, again, here at the Rusty Cafe in Dahat, Camarines Norte. Saying goodbye. Thank you so much for listening and see you all on the next one. Bye-bye.